Hello everyone! Welcome once again sa ating online fellowship. At sa oras na ito tayo po idadako sa ating pananalangin. Let us pray. Aming Ama, salamat ng marami sa araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming samahan, patuloy po kayong maghari sa aming kalagitnaan. At ipakita niyo po sa amin ang gusto niyo pong gawin sa aming buhay. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa pang-apat na linggo ng ating love series. At nasa last Sunday of February na po tayo ngayon. At ang ating topic about love so amazing, so divine. So ito po yung ating last topic about love month. Na ang pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa atin ay kahanga-hanga. At ito'y banal. At pag ito'y natanggap natin, pag ito'y naranasan natin, talagang hindi natin palalampasin ang pag-ibig ng Panginoon. So kailangan po natin itong matanggap, minamahal kong kapatid. At na kung gaano kalawak, kung gaano kalalim ang pag-ibig ng ating Panginoon. Let us open our Bible in the book of Revelation, chapter 1, verse 5. Ang sabi po dito, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to Him who loves us, and has freed us from our sins by His blood. Napaka-ganda po, sabi ito, na mula kay Kristo, tapat na saksi, panganay ng mga binigay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, iniibig niya tayo. Ang ganda. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. So ito po yung ating pag-uusapan. Meron po tayong 5 bagay na dapat nating malaman pag naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Gaano ba ito kahanga-hanga? Sabi nga, so amazing. Number 1, because of the greatness of it. No? Bakit siya amazing? Sapagkat ito po ay dakila para sa atin. Why? Sapagkat ito po ay binayaran niya ng malaking presyo. Ang pagsabi niya sa atin na mahal niya tayo, hindi lang po sa salita po yun. Hindi lang po sa ano po yun, basta-basta. No? Nung sinabi niya na mahal kita, no, iniibig kita, binayaran niya ito ng malaking presyo, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga dito, ang presyo na binayad niya ay ang kanyang banal na dugo. Sabi niya, inibig niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. So, ito po ang binayad ng ating Panginoon, tinubos niya tayo. At sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, napawi ang lahat ng ating mga kasalanan. Ganun po kadakila, ganun po kalaki, ganun po kahalaga. Kaya pahalagahan din po natin yung ating buhay na kay Kristo. Kasi merong isang tao na nagbayad nito, mapatid, at hindi ito basta-basta, hindi ito kayang bayaran ng ninuman. At siya lang po ang gumawa nito, ang ating Panginoon. It is the greatest amount, sabi nga sa John chapter 15, verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Now, remain in my love. Grabing exhortation sa atin. Mahal po tayo ng ating Ama, mahal din tayo ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi ng salita ng Diyos, manatili tayo
sa kanyang pag-ibig. Alam niyo po, kung walang nagmamahal sa iyo, walang nagmamahal sa atin, huwag natin kalimutan, merong Diyos na nagmamahal sa atin. Merong Diyos na nagmamahal sa iyo. Kapatid, hindi po totoo na walang nagmamahal sa iyo. Ang totoo po diyan, ang Diyos nagmamahal po sa atin. Manatili po tayo doon sa pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng mundo, yes, kailangan po natin. Bakit hindi? Pero, pahalagahan natin yung sinabi ng salita ng Diyos na tayo po ay binayaran ng kanyang banal na dugo. At napakalaki ng halaga nito. Kaya pahalagahan po natin. Siyempre naman, pag malaking halaga ang binayad mo sa isang bagay, ay kailangan pahalagahan mo, ingatan mo. Ganon din po tayo. Ingatan po natin yung ating buhay, mga kapatid, sapagkat tayo ay pinahalagahan ng Diyos. Imaginin mo yun, mahalaga ka pala, mahalaga pala ako, mahalaga tayong lahat sa harapan ng Panginoon. Kaya pahalagahan din po natin, manatili po tayo sa kanyang pag-ibig. Pangalawa, because of the guarantee of it. Love so amazing because of the guarantee. Ano ibig sabihin po niyan? No? Sapagkat sa kanyang pag-ako, sabi na, it is not dependent upon circumstances. Sabi ng Book of Romans chapter 8 verse 35 to 39. Hindi po ito nakadepende sa anumang pangyayari. Mga kapatid, talagang mahal tayo ng Panginoon at dapat mahalin din po natin siya. Sabi po dito sa verse 35 ng Book of Romans chapter 8, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake, we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No, in all things we are more than conquerors, through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, walang pwedeng makapaghiwalay sa atin kahit anong pangyayari. No? Ginagarantiyan ng ating Panginoon sa atin. At gagawin din po natin ito. Sabi niya, anong makapaghiwalay sa atin? Yung kaguluhan ba? Ibig sabihin, pag may kaguluhan ba, hindi na tayo maglilingkod sa Panginoon? Dapat hindi. Sabi niya, kapighatian ba? Pag-uusig ba? Sabi niya, gutom ba? Kahubaran or panganib or kamatayan? Walang anong pangyayari. No, hindi po ito nakadepende. Ang ating pagmamahal sa Panginoon kahit anong sitwasyon. Kasi ang Diyos, ganun din ang binigay niya sa atin. Kahit anong panahon. Talagang mahal tayo ng Panginoon. Hindi po siya nagbabago, kapatid. Kaya dapat tayo, ganun din po yung ating ibigay sa Panginoon. Nakakalungkot Pag may problema, parang hindi na natin inuuna ang Panginoon. Parang hindi na natin mahal ang Panginoon. Parang hindi na natin pinahalagahan ang Diyos. Dapat hindi. No? Kasi ang Panginoon naman ay wala namang wala namang tinitingnan, hindi naman nakabase sa circumstansya o sa mga pangyayari na hindi ka mahal kasi busy ang Lord ngayon, no, kaya hindi na tayo inuna, hindi po Dapat ang tao ganun din po ang ating pagmamahal sa Diyos. Dapat ibigay natin yung pinaka-priority sa Kanya, siyang inuuna natin. Ang unang pagmamahal dapat sa Panginoon yan Bibigay natin sa Kanya. Above all, sabi nga, nung napag-aralan natin nung nakaraan na ang pag-ibig na higit sa lahat dapat ibibigay natin para sa Kanya o para sa ating Panginoon.
It is not dependent upon circumstances. At sinabi dito, it is forever. In Ephesians chapter 5, verse 29 to 30, na sabi po dito, after all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body. But just as Christ does the church, for we are members of His body. So, dapat yung ating pag-ibig sa Panginoon ay forever or mananatili. Diba? Yung sinasabi, meron bang forever? Meron. Opo. Yung pag-ibig ng Panginoon ay forever po yan. Mananatili po yan. Habang buhay tayo, mga kapatid. Habang malakas tayo. Habang kakayanin pa natin. Dapat ibigay natin sa Panginoon. Mananatili ang ating pag-ibig sa Kanya. Pangatlo po, because of the great need of it. No? Love so amazing, mga kapatid, sapagkat dahil sa malaking kailangan, talagang kailangan natin ang pag-ibig ng Panginoon. It brings great peace. Sabi ng John chapter 14 verse 27, peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. Talagang yung demand, yung kailangan po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi alam niyo po ba, pag sa mundong ibabaw na ito, pag ang naghahari ang pag-ibig, walang gulo, walang problema. No? Walang patayan, walang ano pa ba? Lahat, no? Mamimintin mo yung kapayapaan. Kasi yun po ang iniwan ng Panginoon sa atin. Sa pamilya, pag nandyan ang pag-ibig ng Panginoon, nandyan din po yung kapayapaan. Sigurado po yan eh. Mapatid, nandyan po yung pagpapatawaran. Ano pa? Nandyan din po yung pagkaunawaan, no? Nagkakaintindihan yan eh. Diba sabi nga, ang pag-ibig yung po ang nagtakip sa lahat ng uri ng kasamaan. So, kailangan po na maghari po ito sa atin. Then, it brings great joy. Sabi sa John chapter 15, verse 9 to 12. Sabi niya, abiding in His love as He abides in the Father. Sabi niya, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, inibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Tayo po ba inibig ng Diyos? Ibigin din natin po yung ating kapwa. Din manatili po tayo doon, sabi ng Biblia. Ganun lang po kasimple. Kung ano yung natanggap mo sa Panginoon, yun din po ang ibigay mo sa iyong kapwa. Kaya mahirap po mag-imbento ng isang bagay na wala ka eh. Mahirap po eh. Hindi ka rin makapagbigay ng wala ka. Pwede ka ba magbigay ng pera kung wala kang pera? Siyempre, dapat may pera ka muna. Hindi mo rin kaya magbigay ng pag-ibig sa kapwa pag wala ka nito eh. Kaya kailangan, kukuha ka muna, tatanggap ka muna mula sa Panginoon. Yun po yung kahangahangang bagay, mapatid, na sa Panginoon lang natin ito makukuha. Doon lang po natin ito matuklasan, mapatid. Doon lang po natin ito matanggap at hindi po natin ito maibigay kung wala tayo dito. So, yun po yun. It brings a great joy. At pang-apat, because of the growth obtained by it, no? Dahil sa paglago, very amazing, mapatid. Sabi na, it brings discernment. Sa Ephesians chapter 3, verse 17 to 19, sabi niya, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide, long, high, and deep is the love of Christ. So, pinapakita po dito na talagang
maa-amaze ka pag naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon. Talagang mahirap mong i-explain. Mahirap mong ipaliwanag, ipaintindi. No? Ikaw mismo, ma-amaze ka. Magugulat ka, mapatid. Makikita mo kung gaano or ano ang kapangyarihan ng pag-ibig. Yung binago yung buhay ng tao. Grabe po yun. Amen po ba? Yung mula sa kasalanan, binago. Mula sa kadiliman, dinala sa liwanag dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Tapos ikaw mismo, paano ka gumawa, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Talagang ma-amaze ka. Ito po yung no? Yung paglago. Paano ito? Mapatid. At hindi mo maipaliwanag o minsan hindi natin lubusang maunawaan. Mapatid. Kung gaano kalawak, gaano kahaba o kataas, kalalim ang kanyang pag-ibig. Grabe po. Hindi mo maaro. Maisip mo, bakit sa dami-daming tao, ikaw ang pinili ng Diyos, ikaw ang binago ng Diyos. Minsan, hindi mo maisip yung kung bakit. No? Paano ka pinili? No? Sa daming tao, sa balat ng lupa, sa inyong pamilya. Maisip ka, sino ka ba? Sino ako? Bakit ako? At grabe po yon. Bakit ako ang gagamitin ng Panginoon? Bakit ako ang binago bakit ako ang tinawag ng Panginoon? Bakit ako ang pinagpapala ng Panginoon? Bakit ako ang inanoy? Bakit ako ang binigyan ng karunungan? Bakit ako ang binigyan ng talentong ganito? No, kaya ma-amaze ka, talagang sumunod ka na lang sa kalooban ng Panginoon. Gumawa na lang tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kasi kung isipin mo, talagang minsan, di mo talaga maarok. Di mo talaga, kahit ako sa sarili ko, bakit pinili ako ng Panginoon? Bakit tinawag ako ng Panginoon? Bakit ginamit niya ako sa gawain na ito? Na dati hindi ko naman naisip na aabot ako sa ganito. Pero grabe yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan susunod na lang tayo at makita mo yung mga susunod na mga pangyayari na gagamitin ka pa. Yun yung sabi, because of the growth obtained by it. Sabi niya, it brings discernment. Then, it brings strength. Sabi ng Hebrews chapter 2, verse 17 and 18. At nagdadala po ito ng lakas pag malalaman mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon. At lalo kang magtitiwala, lalo kang lalakas. At lalo kang maglilingkod sa Kanya. Amen po ba? So, yun po ang kagandahan. Then lastly, because of the great loss by rejecting. So, ito naman po yung sa isang side na para bang malaki ang kalugian sa mga nagre-reject sa Panginoon o sa kanyang pag-ibig. Sabi na dito, to the lost it means despair. In Ephesians 2:11 and 12. Sa mga nagni-neglect o sa mga hindi tumatanggap, ito ay kawalan ng pag-asa sa kanila. Ay, nakakalungkot eh. Amen po ba? Sa mga hindi nakasumpong nito sa pag-ibig ng Panginoon. Malaking kawalan po ito sa atin. Kaya hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. At pwede pa tayo magsimula. Hanapin natin para matuklasan din natin. Para maranasan din po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Yung sabi ng Biblia kanina, how long, how wide, how deep is the love of God. Di ba? Minsan umupo ka dyan, no? Ino-comfort ka ng Panginoon, inaaliw ka ng Diyos, na sa malalim mong kalungkutan ay inaabot ka ng Panginoon. Ganun po siya ganun po kabuti ang Panginoon sa atin, ang Diyos sa atin.
Kaya hindi mo mga express nga minsan ang kabutihan ng Panginoon, pag-ibig ng Panginoon. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo ipinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw sa tipan ng nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Hindi po ba? Kasi yung mga sa Bible, yung mga hindi mga Hudyo, ang tawag sa atin ay mga hintil. Ibig sabihin, tayo yung mga taong hindi kasama sa pangako ng Panginoon. Kasi ang Biblia, kung babalikan mo ang history, ang mga pangako doon ay nakatuon lang sa mga Israelite o sa bansang Israel. Tayong mga hintil ay hindi tayo kasama doon sa pangako ng Panginoon. Pero dahil nga sa ating Panginoong Jesucristo at nung hindi nila tinanggap ang kaligtasan ay napunta ngayon sa ating mga hintil. To make the long story short. So, ngayon, tayo yung mga tao na tinatawag na mga hindi tuli o mga walang relasyon sa Panginoon. O tinatawag na nabubuhay tayo sa mundo na walang mga pag-asa at mga taong walang Diyos. Pero, binigyan na po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon. Kumbaga, ang kaligtasan po ay nandito pa po sa atin, mga hintil. Ang dapat natin gawin, tanggapin na lang natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating buhay. Sapagkat pag i-reject natin ito, ay malaking kalugian ito para sa atin. Kumbaga, chance na nga lang natin itong kaligtasan na dumating sa atin. Hindi pa natin tanggapin, wala na talaga. No? Kumbaga, logi na talaga or sayang na talaga, mga kapatid. Sapagkat sa mga panahong ito, ang kaligtasan ay nasa atin pa. Kaya, pagkakataon na po natin, natanggapin po natin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya, sabi ng Biblia, kahit sino man natatanggap sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Then, because of the great loss by rejecting. To the saved, it means disorientation. No? Sabi sa Timothy chapter 1 o 2 Timothy chapter 1 verse 17, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Sa mga ininiligtas naman ng Panginoon, ito naman po yung binigay ng Diyos sa atin na espiritu, ay espiritu ng katapangan, kapangyarihan, at pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Baga, malaking naman ito, advantage sa atin, o malaking biyaya naman ito sa mga tumanggap sa Panginoon. Kaya, dapat din po tayo magpasalamat sa regalo na binigay ng Diyos sa atin. Kaya, love so amazing, no, so divine. Napakaganda po yung mensahe ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Huwag po natin i-miss out po ito, yung pag-ibig ng Panginoon. Kung nasimulan mo na, tuloy-tuloy na. No? Tuklasin nyo pa ang kabuuan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi yung nasimulan mo lang. Maraming mga tao nasimulan lang, nakilala lang ang Panginoon, hanggang doon lang. Hindi po. Nung nakilala natin ang Panginoon, tuloy-tuloy natin. No? Talagang huhukayin pa natin yung pinakamalalim na pag-ibig ng Diyos sa atin para matuklasan natin, nanamnamin natin ang kanyang masaganang pag-ibig, masaganang biyaya na binigay niya sa atin. Binigay na po sa atin yan.
ng ating Panginoon. Ang Diyos, pag nagmahal po siya, buo po yan. No? Andyan na po yung package, na buong package po yan, na ibibigay niya sa atin. Hindi lang yung sa simula lang. No? Yung sa ibabaw lang, hindi po. Buo po yan na pag-ibig ng Panginoon. Kaya dapat na malasap po natin yung kabuuan. Maranasan po natin, tanggapin po natin ang Panginoon, kapatid. Sa mga hindi pa nakaranas ng totoong pag-ibig ng Panginoon. Ito po yung ating panahon. Mga kaibigan, mga minamahal kong kapatid. Ang ating gagawin, buksan lang po natin yung ating puso. Then, tanggapin po natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nananawagan po siya sa atin. Kumakatok po siya sa ating mga puso o sa pintuan ng ating mga puso. Sa oras na buksan po natin siya, saka siya papasok sa ating puso at manahan sa atin. Kaya huwag na po tayo magdadalawang isip na tanggapin ba natin siya o hindi. Bukas na po natin yung ating puso para sa Kanya. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa oras na ito, sa panahon na binigay niyo po sa amin, sa pag-ibig niyo po. Nakita po namin kung gaano po kadakila ang iyong pag-ibig, gaano po kahanga-hanga ang pinakita inyong pagmamahal sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, nagpapasalamat po ako, Lord God, na isa po ako sa pinili niyo. Kaya sa oras na ito, Lord, ako'y lumalapit sa inyo at humihingi ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula pa noon hanggang sa mga oras na ito. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo po sa akin. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at iniimbitahan po kayo na pumasok at manahan sa aking puso sa oras na ito. Salamat ng marami sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa akin. Salamat sa iyong kamatayan na sa pamamagitan nito, ako'y nagkaroon ng ganap na relasyon sa inyo. Purihin ang iyong pangalan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all, mga kapatid, at salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood sa ating online streaming. God bless you all. Next Sunday po, kita-kita po tayo. At mamayang hapon ay meron po tayong couples fellowship. Sa lahat ng mga couple ay invited po kayong lahat sa ating church venue.